Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga namang nag-iinit at napaka-trending na latest issue ni Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay tumuloy na nga ulit si Kalingap Val Santos Matubang sa bahay nila Ate Erica at na-interview nga niya muli ang lolo ni Ate Erica pati na rin ang tita nito. Sinabi nga ng lolo ni Ate Erica na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin makalimutan ang sinabi sa kanya na mukha daw silang kwarta o mukha daw silang pera. Sabi naman ng tita ni Ate Erica ay kaya daw siya talagang nag-video para malaman ng mga tao kung sino ang tama sa kanila. Wala ng tao dito, yun na nga, nagpunapatan lang ng konting tampo, pero hindi pa rin. Ano pa dun? Tapos kung ano pang binabato sa ating mukhang kwarta daw. Ako, Kami sa social media na pinugulo po nila, baliktad po. baliktad nila. Kaya nga po ako nag-video na kasi sobrang na po yung mga ginagawa nilang kapwa-anuhan sa amin. Para po malaman po ng mga tao kung sino po sa amin tama. So, Po sa mga paratang po nila eh. Nandyan din po yung ebidensya na sinasabi nila sa akin, nandyan hindi ko ini-erase yung mga text. wala, nilinaw ko kasi meron siyang pinost sa social media at na marami nakabasa. Baka naman yung sinasabi niya, meron din katotohanan. Kaya pumunta ako dito. Hindi po kami natatakot, Kuya Bal. At ang Nakakatotohanan lang. totoo niya, tutusan niya. Ako ang marunong akong magkuhan sa Yan Kuya Bal, babae na yan. Ito yun. Opo, yan. Ito yan ha. Oh, yan, Opo, yan. Ito yan ang mga kalingap po. So yan o. Butong ginawa. Pinakita pa nga ni Kalingap Val Santos Matubang ang picture ng naninira kay Lolo Miguel at sa tita ni Ate Erica pati na rin sa buong pamilya nila. At sinabi nga ni Lolo Miguel na hindi naman totoo ang kanilang mga pinagsasabi at kaya nga daw nag-video na ang tita ni Ate Erica nang sa ganon ay malaman ng mga tao ang mga kasinungalingan na sinasabi sa kanila. Talagang nagagalit na nga si Lolo Miguel dahil napakaraming sinasabi na hindi totoo dahil sa kanila, lalo na nung lumabas pa ang isang post ng isang babae na involved din sa pag-aaway ni Ate Erica at ng kanyang pamilya. Ano? Nakialam sa buhay ninyo. Hindi ko po alam. Lagi po kausapin nila eh. Ano? Tapos sinisira-siraan kayo. Hindi ko po nakikita. Ngayon lang yan. Ngayon ko lang nakita sa telepon. Yung pong sabing ano niya, yung syuta po niya. Sino shoota? Ano, Shoot. ang pangalan. Jowa nito? Jowa po niya. May jowa ito, tumboy? Ano pangalan? Si ano, Amy. Basta yung kung nagpunta dito po ng mga ilang. May girlfriend. Opo. Yun po ang nagpunta dito. Yun po ang nagano. Pero mabait naman po yun. Mabait naman yun. Pumunta rito. Punta dito. Anong ginawa rito? Yun po, nagpunta po dito nung nandito pa po nung sila Erica na nakatira. Yung mga- Mayroon ka palang jowang tomboy? Wala mo bang pakialam dyan kung may jowa ka o wala? Pero mabait po yun. Yan lang. Ngayon, kaninong pera yung ginamit? Pera nila o pera ni Junel? Kaya yun. Yun eh po yun. Kami po ang magpapatunay po doon. Grabe at todo nga ang pagsalungat ng lolo ni Ate Erica sa mga message at post na binabasa sa kanya ni Kalingap Val Santos Matubang. Talagang walang katotohanan daw ang mga ito dahil lang totoo daw ang sinasabi nila. Talagang hindi nga din daw sila natatakot dahil alam din nila sa sarili nila na nagsasabi sila ng totoo. At kitang-kita din na naniniwala naman si Kalingap Val Santos Matubang sa sinasabi ng pamilya at lolo pati na rin ng tita ni Ate Erica. Grabe at patagal ng patagal ay mas lalo na nga umiinit ang mga balita tungkol sa issue ni Ate Erica. Sino nga ba ang talagang may mali sa issue na ito?
po, tumigil kayo kung ayaw ninyong malaman ang katotohanan ng mga tao na binabaliktad ninyo sa amin na wala namang kaming alam. Wala naman sa akin. Ayun, kasi andito lang po ako mga kalinga para i-clarify ito. Ayoko naman po na parang daldal ko tapos yung pala tama si N. Punyakay Torres. Yan o. Hindi namin yung Ayun, Lolo Migs, ano kaya yung topic natin dito? Diba, pera at ikaw ang may hawak yung pera, hindi si May. Dahil kayo ang bumili ng gamit. I have some evidence of what happened from the start. Yung pirang yun, ibinibigay lang sa akin para bumili ako ng mga mga gagamitan sa bahay. Pero nasa kanya ang pira, siya ang na-withdraw. Siya ang uli-uli mag-asawa sa dai. doon na sila natutulog. Doon sila natulog. Pag makain sila, hindi gusto ng ulam dito, doon sila nakain sa dai. Sino? Yung sila? Asawa. Sila May. Sila May, yung tatlo. Buhay ray na. Sinabi pa nga sa post na talagang parang sobra na daw ang pamilya, lalo na ang tita ni Ate Erika at ang lolo ni Ate Erika sa kanya. Kaya naman pinagtatanggol nga ng post na ito si Ate Erika at ang kanyang ate. Talagang sabi nga ng lolo ni Ate Erika ay napakarami daw maling impormasyon doon at talagang pinaliwanag din ni Lolo Miguel ang kanyang sarili sa mga manonood. Talagang marami pa nga mga bagay na hindi nalilinaw tungkol sa issue na ito, kaya mareresolba pa kaya ang mga ito? Dahil nagagalit na nga talaga si Lolo Miguel pati na rin ang tita ni Ate Erika. Talagang habang patagal na patagal ay mas umiinit na nga ang issue nito. Sino nga ba ang tunay na may mali? Ang pamilya ba ni Ate Erika o sila Ate Erika at ang kanyang ate? Buhay ray na nga. Nangyayari. Ano? Talaga. Uuwihan dito ni isang mansanas, hindi man lang bigyan yung apo. Grabe naman. Ayun. Kaya po, kasi nangalingan po yung sinasabi po niya ni Amy Torres. Alam ko po na lagi yan kausap po ni May, magdamag-damag, magkausap po yan lagi dyan po sa kwarto. Yan po lagi ang magkausap. Saka si Sheila May. Umpisa pa po nung hindi pa po luminitaw si Sir John A, magkausap na po yan. Hanggang dumating si Sir John A, sila na po lagi ang mag-uusap. Hanggang ngayon, sila po ang laging mag-uusap. Nasa likod po si Sheila May kay Amy Torres, siya po yung nagbibigay yata po ng update. Okay. Kaya kumakalat po. Bibigyan ng mga salita para kumalat sa kanila. Parang tinatakot pa kayo Ay, Nandiyan po yung si Kuya Bar yung yung text nila na kami, gutom na aso, nandyan. Kunin mo daw. Tingnan natin. Kunin mo daw para mag... Pinag-usapan din nila ang mga natanggap ni Ate Erika at ng kanyang ate na mula kay Sir Jun A. Kasama na nga ang pabahay, pati na rin ng NMAX na motor, pati na rin ng tricycle na tulong sa kanila. Grabe at napakarami nga natulong ni Sir Jun A kay Ate Erika at sa kanyang ate. Ngunit ang masamang part lamang ay naiwan nga ang pamilya ni Ate Erika at hindi sila sinama sa bagong bahay at parang kinalimutan na lamang sila na parang pula. Motor. Naka-Erika po. Siya po Ginagamit niya. Ngayon, yung pira dito sa pagawa ng bahay, kaninong pira yan? Kay Sir Jordan hindi rin na po po. So hindi lang kalating milyon ang nagastos niya. hindi po pala malaking yesos yun. Nahigit mong 1 million yun. Ang alin? Ang halaga nun. Ang alin? Yung bahay ko. Itong bahay na ito, higit 1 milyon. Hindi po makakapagod natin yung mga Ito kinuha po, ko mga nakakita. yung asawa nito. Yan. Ginawa ko O, ayun ang ebidensya. So tayo, kung tutusin, kung puntahin lahat, baka mga 2 milyon ang tirang brikewan ni Sila lang Jun A. nagpaganda. Higit hanggang loob ng bahay. Hindi, kasi may inmax pa. May motor, sidecar, may lupa pa sa dait. Grabe, mayaman si Jun A pala, no? Kaya nga po sabi ko po, tumigil kayo kung ayaw ninyong malaman ang katotohanan ng mga tao na binabaliktad ninyo sa amin na wala namang kaming alam. Wala naman sa akin. Ayun, kasi andito. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erika.
Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!